makakakuha kayo ng soft votes dun sa siguro iba mga maka-Duterte, iba mga maka-BBM. Do I take it to mean na gumana dito yung sinasabi kasi ng iba, nakikita ko to debate online, no? Masyado kasing purist yung ibang kakamping na talagang ito lang sila, no? Unrelenting. Iba naman, dapat medyo mas pragmatic. So, yun ba yung naging parang tema na nakatulong dito? Hindi masyado naging purist yung approach ng iba? I can't be sure yet kung nakuha na nga namin yung ilang soft voters mula sa dalawang nagaharing paksyon. But I can say na we tried sa communications namin mas mag-reach out beyond our own base or our own echo chambers para i-reflect na lahat tayong mga Pilipino, sino man ang binoto nating presidente, umaaray sa maraming parehong issue lalo na sa ekonomiya. Naintindihan ko yung mga purists kasi may bahagi din ng puso ko na selosa eh. Gusto ko yung political capital ng mga leaders namin sa oposisyon, dun lang nakatutok sa mga kandidato namin, mga partido natin. Pero naiintindihan ko rin yung pragmatist part, and this is what I mean by moving forward. Importanteng hindi namin tigilin mag-engage kahit sa mga sections ng base ni na Presidente at ng Duterte, seeking to listen, to ask the right questions, present din yung sarili namin, and try to arrive at work on solutions together. So, yun, super work in progress yun dahil hindi madaling gawin, pero importanteng gawin. Okay, speaking of work in progress, kasi isa sa mga komentos sa legit opposition, na kayo po yun, no? Wala raw kayong parang strong contender for 2028, and the same goes with the administration. Kaya ang conventional wisdom is that talagang the person to beat for 2028 is Sara Duterte. Ang tanong ko po, given the results of the midterm elections, in particular senatorial, tsaka yung nakita nating sinasabi ng iba, resurgence ng pink wave, mukhang hindi na ba yun ang case? Na mukhang meron kayong pwedeng mabuong really strong contender for the president in 2028, for president? I believe we have a stronger chance now makabuo ng strong slate. Hindi ko pa alam yung possible casting, sino-sino ang tatakbo para sa ano-ano. Pero sa mga tagumpay na nakamit nitong eleksyon, mas naging visible ang kahit papaanong mas malalim na bench mula sa opposition or sa independent or sa reform bloc. So, yun yung raw materials or ingredients na pwedeng i-work with itong electoral movement kung mabuo namin within the next 9 months and beyond. So ito yung more visible, deeper bench na pwede namin i-consider sa aming bubuin pang at pag-uusapan pa lamang na selection process many months or a few years from now. Puntahan naman po natin yung magiging impact nitong pagkapanalo nila Senator Bam tsaka Senator Kiko doon sa grupo ng opposition diyan sa Senado. Kasi as we speak, dalawa lang kayo dyan, di ba, Senator Coco? And paalis na siya. So magkakaroon kayo ng dalawang kakampi. So how would you describe this new opposition bloc in the 20th Congress? Well, it's something I'm dreaming about, and dahil dream ko pa lang, syempre nagsimula kaming mag-usap-usap kaming tatlo last week after their victory. Kasi bangamat dream ko yon, hindi ko naman pwedeng i-presume. Kailangan ko marinig straight from the horse's mouth. So bawat isa kaming mga senador, may decision-making process na kailangang i-arrive at. Unang-una, tungkol dun sa organization ng Senado. Kasi options traditionally, sumali sa majority, sumali sa minority, o yung third option na iniisip ko for the 20th Congress, yung posibilidad ng isang independent bloc. So, yung conversation namin na iyon halos nagsimula pa lamang. So, it is also still a work in progress. Makes sense, no? Kasi naisip ko nga yung three-cornered, ayoko naman sabing fight, no? Basically, three options. Kasi, binibilang ko yung obviously magkakaroon po dyan ng Duterte block, di ba? Yeah, with the victory of sina Bato, Marcoleta, Amy, Bongo, si Robin, baka si Camille, di ba? So mukha bang foregone conclusion na yan,
yun na they would set themselves up as the opposition or the minority. Tama po ba yun? Well, kung magbibid sila para sa minority, then they would most probably be bigger in number than Yeah. yung tatlo namin, no? Kung magdesisyon kaming magsama-sama kahit pa. So, pag ganun ang mangyari, kapag ibang bloke ang makaklaim ng title ng minority, kaya yun yung third option na naiisip ko, minority block. Pero kasi simula pa lang namin ngang pag-usapan, naming tatlo, iyan. Iniisip ko po, Senator, yung yung configuration sa Senado kasi wala top of my head wala akong maisip na nangyari talaga na tatlo, no? Usually minority and majority yan, di ba? Pero pag nag-majority naman kayo, automatically nakalinya kayo sa sa winning Senate President, and you will be identified with the administration. Baka hindi naman makabuti sa mga tinitindigan niyo necessarily, di ba? Well, ako personally lang naman, just to be consistent sa mga stances itong nakaraang 9 na taon at consistent para sa gusto ko sanang tunguhang direksyon hanggang at lampas pa sa 2028. I would really bat for forming an independent bloc. Ang Senado naman, compared to other institutions in the government, may tradition din naman na kahit yung majority maya't maya tumatayo para sa independence ng institution, even vis-a-vis the executive. Pero since I've kept my distance din naman from the administrations past 9 years, hindi naman malayo para sa akin patuloy na gawin yon hanggang matapos yung term ko bilang senador. So, and I think it would be important na may majority, kung may ibang minority bukod sa amin, na merong distinct pole, may distinct center of gravity sa loob ng Senado, which could at least partly mirror yung electoral coalition that came together and won some wins itong election, and to reflect yung pinapangarap ko sanang mabuo naming electoral movement sa labas. By the way, meron po ba kayo nasa-sense na parang possible leadership change dyan sa Senado sa pagpasok itong bagong crop? Kasi ang big project nyo dyan, of course, yung upcoming impeachment trial. And so far sa mga pronouncements, parang merong indications na baka magkaroon ng leadership change. Ano po ba napupulsuhan ninyo? Well, ang napupulsuhan ko lang ay yung nababalitaan ko rin sa inyo, sa media, na there will very possibly, probably be a contest for the Senate presidency, and the same names na inuulat ninyo ang naririnig ko rin. Si Tito Sen, tsaka might be challenging si Senator Cheese, tama, no? Oo po, yun yung nababalitaan ko rin. Sa inyo rin. Oo.